Patay ang magina sa nasunog ng bahay kaninang madaling araw sa Davao City. Nasunog din ang mga barong-barong na bahay sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang mga bahay na ito sa barangay Bagong Pag-asa sa Mindanao Avenue, Quezon City pasado alas 6 kaninang umaga. Umabot ang sunog sa third alarm kung saan 12 fire truck ang rumisponde para maapula ang apoy. Kinakailangan din nilang pumarada sa halos buong kalsada kaya nagdulot ito ng matinding trapiko. Ayon sa mga otoridad, gawa sa light materials ang mga bahay kaya madaling kumalat ang apoy. Pasado alas 8 na ng umaga nang ideklara itong fire out. Wala namang nasaktan. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Sumiklab din ang sunog sa isang residential area sa Purok 3 Bayview sa Barangay Sasa, Davao City kaninang alas 2 ng hapon. Sa isang video, mismo mga residente na ang nagtulong-tulong na maapula ang apoy. Hirap daw kasing makapasok ang mga bumbero dahil sa masikip na daan. Ito baldi-baldi lang po talaga mga kabayan sapagkat hindi makapasok yung bumbero. Kinakailangan pang gumamit ng mahahabang hose ang mga bumbero. Pasado alas 2 ng madaling araw nagsimula ang sunog na tumupok sa 10 bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa Davao City pa rin, 3 ang nasawi sa sunog kaninang madaling araw sa isang residential area sa Barangay Gumalang, Baguio District. Kabilang dyan ang 33 anyos na nanay at anak niyang 6 na taong gulang na babae. Patay din ang 2 taong gulang na lalaki. Narecover ang ilan sa mga bangkay matapos maapula ang apoy. Wala pang detalye sa sanhi ng sunog. Inaalam pa ang bilang ng mga bahay na natupok. Halos magliwanag naman ang kalangitan dahil sa sunog ngayong gabi sa Barangay Taft, Surigao City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil dikit-dikit ang mga bahay na gawa sa light materials. Aabot sa 100 pamilya ang posibleng apektado ng sunog. Alas 4 kaninang hapon sumiklab ang sunog. Mag-aalas 8 na ng gabi nang ideklara itong fire under control. Sa mga katabing paaralan muna na natili ang mga nasunugan. Iniimbestigahan pa ang mitsa ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.